thousands of years, the people on this island lived in fear. Some of the things they were afraid of started protecting them against the things that were eating them. And this is where they honor the last of their saviors. That's calm. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action-adventure film na tinatawag na kong Skull Island. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Clive Sebastian Aprao, Ezra Monica Golonan, Jerez L. Sisura, Pablo Ebreo, at Rogelio Armodia. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong taong 1944, sa gitna ng South Pacific, dalawang eroplanong pandigma ang naglalaban sa ere. Tinamaan ang eroplanong sinasakyan ng Amerikanong piloto kaya napilitan siyang mag-eject para makaligtas sa crash. Habang bumabagsak, nakita niyang bumagsak din ang eroplanong Hapon, kaya agad siyang tumakbo sa direksyon kung saan bumagsak ang kalaban para barilin ito. Pero hindi siya tumama, naubusan siya ng bala at napilitan siyang tumakbo para hindi tamaan ng kalaban. Pareho na silang walang bala kaya hinugot ng Hapon ang kanyang machete at hinabol ang Amerikano. Nauwi ang habulan sa gilid ng isang bangin kung saan wala ng takas ang sundalong Amerikano. Kahit wala siyang armas, hinarap niya ang kalaban habang hinahawakan ang blade gamit lang ang kanyang mga kamay. Malinaw na may kalamangan ang sundalong Hapon at halos patayin na niya ang Amerikano gamit ang kanyang wakizashi. Pero sa mismong sandaling yun, biglang lumitaw ang higanteng kamay ng isang gorilla sa may di kalayuan, muntik nang tamaan silang dalawa sabay. Lumipas ang 29 na taon, noong taong 1973, habang kasagsagan ng Cold War, dalawang empleyado ng kumpanyang Monarch ang nakipagkita sa isang senador. Ipinakita nila ang satellite images ng isang isla na hugis bungo na hindi pa kailanman nadiskubre. Sinubukan nilang kumbansihin ang politiko na pondohan ang isang ekspedisyon. Sabi ni Bill, may kakaibang nilalang sa islang iyon na nagpapabagsak ng mga eroplano at nagpapalubog ng mga barko sa paligid. Pero walang pakialam ang senador at basta na lang umalis. Para kumbansihin siya, sinabi ng geologist na si Brooks na 3 araw mula ngayon ay dadaan din ang satellite ng mga Ruso sa isla, kaya kung hindi nila ito uunahan, maiiwan sila ng mga Soviets sa laban ng Cold War. Dahil sa matibay na argumento ng mga iskolar, pumayag ang senador at nangakong magpapadala ng transportasyon pati na rin ng escort mula sa militar. Sa Don Nung Air Base sa Vietnam, ang huling American pluton ay pauwi na matapos ang digmaan. Pero dahil sa kahilingan ng Monarch, tinawagan ng General si Colonel Packard para ipagpaliban ang kanilang pag-uwi at ihatid muna ang mga siyentipiko sa bagong tuklas na isla. Sa Saigon, Vietnam din, napagdesisyonan ni Bill na kailangan din nila ng isang tracker kaya pumunta siya sa isang bar para kausapin si James, isang dating captain ng British Army na bihasang-bihasa sa trakang, pero ngayon palaging nasa mga inuman na lang. Now there's a man worth talking to. Nang marinig ni James ang misyon, nagsimula siyang magbanggit ng lahat ng maaaring pumatay sa kanila sa isla at humingi ng 5 beses na mas mataas na bayad, dagdag pa ang bonus kung makauwi silang buhay. Dahil kailangan nila si James, pumayag sina Bill at Brooks sa kasunduan. Nang tanungin ng kapitan kung ano mismo ang dapat niyang i-track, nagsinungaling ang leader ng Monarch. Sinabi niyang wala pa siyang mapa ng isla at kailangan niya ang galing ni James para gabayan sila sa paligid ng lugar. Samantala, sa Thailand, isang photographer na nagngangalang Mason ang nakabalita tungkol sa ekspedisyon. Nagpresente siyang sumama para ay dokumento ang lahat ng kanilang matutuklasan gamit ang kanyang kamera. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng kasapi ng misyon sa Port of Bangkok. Ipinaliwanag ng kanilang supervisor ang tungkol sa isla, na ito'y napapaligiran ng walang katapusang bagyo kaya't naging hiwalay sa mundo. Pero dahil sa mga helicopter ni Colonel Packard, sila ang unang tao na tatawid sa kabilang panig. Ipinaliwanag pa ni Brooks, gamit ang projector na papasok sila mula sa timog baybayin ng isla at magpapasabog ng seismic explosives. Magdudulot ito ng pag-uga sa lupa na makakatulong para makita ang nasa ilalim ng isla. Dagdag pa ni Major Chapman, dahil sa interference ng bagyo, hindi sila magkakaroon ng anumang komunikasyon sa labas hanggang dumating ang resupply team sa hilagang bahagi pagkalipas ng 3 araw.
Matapos ang lahat ng paliwanag, nagsimula na silang pumalaot papunta sa isla. Ngunit paglapit nila, napansin ng supervisor na mas malaki pa pala ang bagyo kaysa sa inaasahan. Iminungkahi niyang ipagpaliban ang misyon, na nagdulot ng diskusyon kung ano ang dapat gawin. Dahil may maliit na bahagi ng mababang presyon, nagpasya si Colonel Packard na sagalan ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga helicopter at lumipad patungo sa matinding bagyo. Let's do this! Maintain course. Nothing we haven't done before. You might want to hang on. Copy all Fox 3 heading 0. Ilang minuto ng matinding pagyanig ang naranasan nila habang binabaybay ang ulap, pero sa wakas, nakatawid sila sa dambuhalang bagyo at lumitaw ang isang napakagandang tanawin ng isla na maaraw at lantian. Habang lumilipad sa itaas ng isla, nakakita ang militar ng patag na bahagi at nagpasya silang lumapag para ihanda ang mga gamit sa pagsukat. Nang handa na ang lahat, sinimulan ng mga tauhan ng Colonel ang pagpapasabog ng seismic warheads, na nagdulot ng mga paguga. Ipinakita ng mga ito na halos hangkag o walang laman ang ilalim ng isla. Ngunit habang nagpapasabog pa sila ng mga bomba, isang dambuhalang puno ang biglang lumipad papunta sa kanila at tumama sa isang helicopter sa ere. Sa isa pang sasakyang panghimpapawid, napanood ng mga crew ang pagbagsak ng kasamahan nila habang isang higanteng kamay ang biglang sumugod at pinabagsak pa ang isa pang helicopter ng sobrang dali. Pagbagsak ng helicopter sa lupa, biglang lumitaw ang dambuhalang gorilla. Hinawakan nito ang sasakyan gamit ang kanyang mga kamay at inuga ito sa ere hanggang sa magsilaglagan ang mga crew, diretso sa kanyang bibig. Gulat na gulat ang iba pang mga piloto at agad na pumalibot ang mga helicopter sa paligid ng halimaw. Is that a monkey? I don't take orders from you! Habang nangyayari ito, si Chapman ay pilit na umiilag. Sinubukan siyang abutin ng halimaw sa buntot ng helicopter pero naputol ang kamay nito dahil sa mga talon ng rotor. Sa kasamaang palad, nasira rin ang helicopter ni Chapman at unti-unting bumagsak na wala sa kontrol. Samantala, si Colonel Packard ay nakakita ng isa pang helicopter na may mga nakaligtas. Inutusan niya ang kanyang mga tao na puntahan iyon para tumulong, ngunit tinapakan ng halimaw ang buong rescue team, pinulbos ang lahat. Galit na galit, sumugod ang gorilla kay Packard habang pinaputukan siya ng mga sundalo, ngunit sa huling segundo, humilag ang halimaw. Sa likuran niya pala, may isa pang helicopter na nagpapaputok, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan at parehong bumagsak. Pagbagsak sa lupa, agad tinanggal ni Packard ang kanyang belt at tinulungan ang co-pilot. Pero bago pa siya makalapit, sinunggaban ng gorilla ang helicopter at ibinato iyon sa isa pang sasakyan sa ere, iniwan siyang tulala. Habang hinahabol ang mga sundalo sa lupa, sinampal ng gorilla ang isa, tumama ito sa propeller ng helicopter na sina Mason at James ang nakasakay, dahilan para bumagsak ito ng walang kontrol. Matapos gibain ang lahat ng sasakyang panghimpapawid, umalis na rin ang halimaw. Dito na naging kapaki-pakinabang ang galing ni Captain James. Gamit ang binoculars, napansin niyang malapit sila sa isang ilog sa timog bahagi ng isla. Kailangan lang nilang sundan ito patungong Hilaga at mararating na nila ang meeting point sa baybayin ilang milya ang layo. Habang ginagamit ni Packard ang radyo para maghanap ng mga survivor, sumagot si Chapman. Siya lang daw ang nakaligtas mula sa kanyang helicopter at nasa 4 na kilometro siya sa kanluran ng pinakamataas na bundok. Pero biglang nasira ang koneksyon ng radyo matapos niyang ibigay ang coordinates, kaya nawalan sila ng komunikasyon. Sa paglalakad-lakad sa isla, nakita ni Packard ang ilan pang sundalo at nakuha ang mga dog tag ng mga nasawi. Sa wakas, nakita niya kung gaano karaming tao ang nawala sa kanya. Galit na galit, lumapit siya kay Bill at umupo sa tabi nito, sabay tutok ng baril at inutusan siyang sabihin ang buong katotohanan. Wala nang pagpipilian si Bill. Inamin niyang mahigit 20 taon na ang nakalilipas, habang nasa isang barko kasama ang kanyang pamilya, ay binagsak sila ng parehong gorilla, siya lang ang nakaligtas. Pero walang naniwala sa kanya. Dahil dito, itinatag niya ang Monarch at nagsimulang mag-aral ng mga nilalang na alamat lang noon. Dahil hindi siya kailanman nagtagumpay, nagpasya siyang bumalik sa Skull Island para patunayan ang kanyang kwento. Dinala niya ang buong ekspedisyon at nagsimula silang magpaputok ng seismic explosives para lumabas ang gorilla sa kanyang pinagtataguan, makuhanan ito ng larawan, at magkaroon ng mga saksi. Alam ng Colonel na maraming namatay dahil kay Bill, pero hindi niya ito pinatay,
Sa halip, nag-init pa lalo ang galit niya sa higanteng nilalang. Nagpa siya siyang iligtas muna si Chapman, tapos ay pupunta sila sa supply helicopter na may dalang mga armas, bala, at maraming pampasabog para tuluyang tapusin ang laban. Bago sila umalis, nagdaos si Packard ng isang simpleng libing para sa kanyang mga tauhan at nangakong maghihiganti. Habang naglalakad sila sa kagubatan papunta sa armas, may isang sundalong uminom muna sa sapa. Hindi niya namalayang may matulis na paa ng isang napakakakaibang dambuhalang gagamba na biglang lumusot at tinuhag siya. Nang makakita ng dambuhalang gagamba ang mga sundalo, agad silang nagpaputok pataas dahil sa takot. Ngunit naglabas ito ng sapot at inipit si Mills sa ere, baluktot at walang magawa. I can't get a shot! Cut the legs! Cut it off! Dito na nila tuluyang napatay ang mutanteng gagamba at nakapagpatuloy na sila sa kanilang lakad, bagamat labis na nanghihina at nabibigatan sa lahat ng nasawi. Samantala, sa kabilang panig ng isla, isinalaysay ni Brooke sa kanyang grupo kung bakit siya inupahan ni Bill. Ito ay dahil sa kanyang mga artikulo tungkol sa Hollow Earth. Ayon sa kanya, may mga lagusan sa ilalim ng mundo na konektado sa ibabaw, at isa sa mga daanan ay ang mismong isla. Ito ang dahilan kung bakit nakakapasok ang mga halimaw sa ating mundo. Habang sinusundan ang ilog patungo sa meeting point, biglang lumitaw ang isang dambuhalang kalabaw na may maraming sungay. Kinabahan si Slivko, ngunit napansin ni James na hindi naman ito agresibo. Inutusan niya ang lahat na huwag gumalaw at ibaba ang mga armas. Matapos ito, payapang umalis ang kalabaw pahilaga. Ilang kilometro pa ang nilakad nila bago nila narating ang mga guho ng isang templo. Habang ini-inspeksyon ang lugar, bigla silang pinalibutan ng mga katutubo na may mga sibat. Sa gitna ng tensyon, lumabas ang isang kakaibang matandang lalaki at nagpakilala bilang Lieutenant Hank, isang Amerikanong piloto mula pa noong 1944 na nawala simula pa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Hank, 29 na taon na siyang naninirahan kasama ang mga katutubo. There's something out there, man. Oh, there's a lot out there. Look at that. For thousands of years, the people on this island lived in fear. Some of the things they were afraid of started protecting them against the things that were eating them. And this is where they honor the last of their saviors. That's Kong. Kong's a pretty good king. Wasn't Kong the one who killed your friend? No, one of them did. Kong's god on the island. But the devils live below us. They come from the vents, deep down. That's why Kong got so mad. Sinabi ni Hank na ang dahilan kung bakit umatake si Kong sa kanila ay dahil ginaisang ng mga warheads ang napakaraming halimaw sa isla, kaya't napilitang makipaglaban si Kong sa lahat ng sabay-sabay. Ang masama pa, ang pinakamalakas sa lahat, ang pumatay sa mga magulang ni Kong, ay natutulog lamang, at baka magising ito sa oras na wala na si Kong para lumaban. Sa kanlurang bahagi ng isla, nililinis ni Major Chapman ang kanyang mga sugat sa tabi ng lawa nang biglang lumitaw si Kong. Agad siyang nagtago sa likod ng bato gaya ng batang natakot. Mula sa kanyang taguan, nakita niya si Kong na umiinom ng tubig, ngunit biglang sumulpot ang isang higanteng pugita. Dinurog ni Kong ang ulo ng pugita at kinain ang mga galame nito bago umalis dala-dala ang dambuhalang katawan ng hayop. Pabalik sa nayon, ikinwento ni James ang plano ng rescue team at inanyayahan si Hank na sumama sa hilaga. Ngunit dahil kabisado niya ang isla, ipinaliwanag ni Hank na imposibleng makarating doon sa loob ng 3 araw kung maglalakad lang. Bilang solusyon, ipinakita niya ang bangkang matagal na niyang ginagawa mula sa 2 lumang eroplano. Tumigil siya noon sa paggawa nito ng kainin ng isang mutant lizard ang kanyang kasamang hapon. Habang inaayos ng grupo ang bangka, kumuha si Mason ng mga litrato ng mga katutubo. Bigla niyang narinig ang kakaibang ungol at sinundan ito. Isang dambuhalang kalabaw ang nakita niyang may ulo na ipit sa bumagsak na helicopter. Sinubukan niya itong tulungan, pero hindi niya ito kayang buhatin. Sa kabutihang palad, dumating si Kong. Agad niyang inangat ang helicopter at inihagis ito palayo na parang wala lang.
Samantala, si Colonel Packard ay patuloy na nagmamarcha kasama ang kanyang mga tauhan. Habang naglalakad, napansin nila ang dambuhalang bakas ng dugo sa isang pader, patunay na nasaktan nila si Kong. Ito'y nagbibigay sa kanila ng pag-asa na kaya nilang patumbahin ang halimaw. Ilang milya mula sa grupo, sinusubukan ni Chapman na makipag-ugnayan kay Colonel Packard. Habang nakaupo siya sa isang tila tuyong troso, napagtanto niyang ito pala ay isang buhay na nilalang. Sa gulat, nabitawan niya ang kanyang M16 at agad itong pinulot para magpaputok sa ulo ng nilalang, na kalaunan ay lumabas na hindi naman pala agresibo. Huminto siya sa pagpapaputok nang makita niyang wala namang balak umatake ang hayop, ngunit sa hindi niya napansin, isa sa mga mutanteng butiking halimaw ang lumapit mula sa likuran at agad kinain ang kanyang ulo. Sa kabilang banda, matapos ang mahigit 24 na oras ng pag-aayos, natapos na rin ng grupo sa nayon ang pagkukumpuni sa bangka at nagsimulang maglayag pahilaga. Napuno si Hank ng pag-asa na makakabalik din siya sa sibilisasyon. Habang paakyat sa ilog, biglang gumana muli ang radyo at nakatanggap sila ng mensahe mula sa grupo ni Colonel Packard na humihiling na magpaputok sila ng flare upang magsama-sama na silang muli. Masaya ang lahat sa bangka, ngunit bigla silang sinalakay ng mga terrorist. Inagaw ng mga ito ang isang supervisor, pinataas sa ere habang dahan-daang pinupunit ang kanyang katawan sa himpapawid, habang wala silang magawa kundi manood. Kahit may nasawi, nagpersige pa rin sila at nagpatuloy hanggang sa marating ang pampang ng ilog kung saan sila naghintay sa iba. Pagdating ng grupo ni Packard, sinabi ng Colonel na buhay pa si Chapman at kailangan nilang magpatuloy pakanluran upang iligtas ito. Ngunit sinabi ni Hank na ang lugar na iyon ang mismong pugad ng mga butiking halimaw at delikado itong puntahan nang wala silang dagdag na tropa. Sang-ayon si Mason sa babala ni Hank at iminungkahing bumalik na lang muna at kumuha ng reinforcement. Ngunit nakumbinsi ni Packard si James na magpatuloy sa paghahanap kay Chapman, ipinaalala na siya ang tracker ng grupo. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy sila pakanluran at natagpuan ang bukas na libingan ng mga magulang ni Kong, isang lambak na puno ng sulfur. Crash site's just on the other side of this valley. This place is a real no-no, sir. Not leaving Jack out there. Now who's with me? I've only been here 28 years, what do I know? Tahimik na tumawid ang grupo, ngunit biglang may sundalong nahulog ang sigarilyo sa pulbure sa lupa, na nagpasabog sa kemikal at nakatawag ng pansin ng isang kakaibang halimaw. Nahati ang grupo sa pagtakas, ang ilan ay nagtago sa bungo ng ina ni Kong, habang ang iba ay tumakbo sa may balakang ng isa pang kalansay. Nang malapit na kay James ang halimaw, nagsimulang masamid ito at nahulog ang bungo ni Chapman kasama ang kanyang nameplate, palatandaan na siya'y patay na. Halos hindi makagalaw, naghintay si James hanggang makaalis ang halimaw at saka lumabas mula sa tagwan kasama ang iba. Ngunit bago pa man makapagsalita, biglang kumuha ng litrato si Bill. Nasira ang kanyang camera at biglang nag-flash ng sunod-sunod, na nakatawag muli ng pansin ng halimaw. Sa kasamaang palad, agad siyang nilamon ng halimaw. Set up to 50! Fumeyo. Do your thing! Para mailigtas si Slivko na walang malay sa gitna ng usok, kinuha ni James ang kanyang machete at protective mask, saka tumakbo sa gitna ng mga terrorist. Matapang niyang tinaga ang mga ito hanggang sa marating ang binatilyo. Ngunit hindi pa tapos ang panganib, muling umatake ang dambuhalang butiki, kaya't mabilis na inihagis ni Mason ang kanyang lighter sa pulbure. Nagliyab ito at sumabog sa mismong oras na bumangga ang halimaw, tinapos ang laban sa isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ng matinding labanan, sinabi ni Hank na nasa teritoryo na sila ng mga halimaw at na ang kalabang iyon ay isa lamang sa marami pa. Muli niyang iminungkahi na bumalik na sila, ngunit tumanggi si Colonel Packard. Ibinunyag ni James na patay na si Chapman at ipinakita ang kanyang nameplate bilang patunay. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Packard at iginiit na magpapatuloy sila pakanluran upang kunin ang mga armas at patayin si Kong bilang paghihiganti sa kanyang unit. Tinawag ito ni Hank na kabaliwan at ipinaliwanag na si Kong lamang ang pumipigil sa mga halimaw na butiki na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Kung papatayin nila si Kong, ipapasa lamang nila ang isla sa mga halimaw. Hindi ito pinansin ng Colonel at nagpahayag ng layunin niyang ubusin lahat ng halimaw sa islang iyon, simula kay Kong.
Hindi pumayag si Hank at tinutok ang kanyang machete kay Packard, ngunit mabilis siyang nadisarmahan. Nang matanto ni James na may mamamatay kung magpapatuloy pa ang bangayan, nagpasya siyang hatiin ang grupo, dadalhin niya ang mga sibilyan pa Hilaga, habang ang mga sundalo ay tutuloy pakanluran patungong crash site ng helicopter. Habang nililibot ng mga sundalo ang kagubatan buong hapon, natagpuan nila ang mga gamit ni Chapman at nagsimulang maghanda ng isang bitag para kay Kong, na natapos lamang sa gitna ng gabi. Sa kabilang banda, sina James at Mason ay umakyat sa burol para maghanap ng mas magandang tanaw. Doon nila nakita ang bangka sa isang liko ng ilog. Habang pinagmamasdan nila ito, biglang lumitaw si Kong sa kanilang harapan at sinimulang amuyin sila. Hinayaan nitong haplasan siya ni Mason, walang anumang agresibong reaksyon. Habang namamangha ang dalawa, nagsimulang sumabog ang mga seismic charges na inilagay ng militar, nakuha nito ang atensyon ni Kong, na alam nilang palapit sa isang bitag. Nagpasya sina James, Mason, at Hank na tulungan ang higanti at nagtungo sa direksyon ng mga sundalo. Sinamantala ni Packard ang pagkakataon at inilatag ang mga explosive sa paligid ng higanteng hayop. Bago niya ito ma-detonate, dumating sina Hank at ang iba pa at tinutok ang kanilang mga armas sa ulo ng Colonel. Sa puntong iyon, napagtanto ni Slivko at ng ibang sundalo kung gaano nabubulag ng paghihiganti ang kanilang pinuno, kaya't sila na mismo ang nagutos na bitawan ni Packard ang detonator. Ngunit bago pa man maayos ang sitwasyon, lumitaw ang dambuhalang butiking pumatay sa mga magulang ni Kong mula sa lawa. Nagsitakbuhan ang lahat, iniwang mag-isa si Packard sa pagitan ng dalawang halimaw. Sa huling sandali, sinubukan pa rin ni Packard na pasabugan si Kong, ngunit napansin ng gorilla ang kanyang plano at agad siyang dinurog ng kanyang kamao. Sugatan at humihina, bumagsak ang hari ng isla. Kinailangan ng mga natitirang tao na tumakbo papunta sa gilid ng isla upang maghanap ng paraan para makaligtas. Para makaakit ng pansin ng mga magliligtas, inutusan ni James si Mason na umakyat sa pinakamalapit na burol at magpaputok ng flare habang siya at ang ibang sundalo ay magbibigay ng distraction. Habang paakyat si Mason, biglang lumapit ang halimaw at isang sundalo ang kusang nagsakripisyo, hinugot niya ang pins ng kanyang mga granada at nagpaiwan upang mamatay kasama ang halimaw. Ngunit nabigo siya, dahil sa halip na kainin siya, tinamaan siya ng buntot ng halimaw at tumilapon siya papasok sa bundok, sabay pagsabog. Dumating si Kong sa tamang oras at binigyan ng malakas na suntok sa ulo ang lizard, ngunit tila hindi ito nasaktan. Gumanti ito sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg ng gorilla. Upang makawala, hinawakan ni Kong ang panga ng halimaw at sinubukang hatakin ito hanggang sa mapunit, ngunit nakawala rin ang halimaw at kinagat ang braso ni Kong, saka niyakap ito at itinumbas sa lupa. Sa mga huling sandali ng laban, dumampot si Kong ng isang malaking puno, tinanggal ang mga sanga, at ginawang isang matigas na pamalo. Isang hampas lang sa kahoy ay nabiyak ito sa lakas ng kanyang galit, pero hindi pa rin sumusuko ang halimaw na parang dambuhalang buwaya. Tumayo ito at pinatihaya si Kong, sabay inihagis siya sa wasak na barko kung saan siya naipit sa mga kadena. Habang nakakadena pa rin, pilit lumalaban si Kong pero hindi siya makawala. Nang mukhang katapusan na, biglang dumating si Hank sakay ng tinatawag nilang bangka at pinaulanan ng bala ang halimaw gamit ang machine gun. Nakuha nito ang atensyon ng lizard at lumapit ito sa mga tao. Sakto namang nagpaputok si Mason ng flare na tumama sa mata ng halimaw, nabulag ito sa isang mata. Dahil sa pagkakataong iyon, sinubukan ni Kong na makawala at tuluyang napunit ang halos lahat ng kadena, maliban sa isa na nakakabit pa sa isang lumang propeller. Ginamit niya ito bilang sandata, ibinato ang metal sa balikat ng halimaw at ginamit ang kadena para balutin at higpitin ang leeg nito. Hinampis niya ito sa bangin kung saan naroon si Mason, pero sa lakas ng impact, nawalan ng malay ang babae at nahulog. Sinamantala ng halimaw ang abala ni Kong at umatake. Ngunit nakabawi ang gorilla at pinaghahampas ang ulo ng kalaban, sa kanya binuksan ang lalamunan nito ng isang napakalalim na sugat, dahilan para mawalan ito ng malay. Agad lumusong si Kong sa tubig para iligtas si Mason. Akala nila tapos na ang lahat pero bigla muling bumangon ang halimaw at pinalibutan ng dila nito ang kamao ni Kong kasama si Mason sa loob.
Sa wakas, naipaghiganti na niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ligtas na ang lahat, at napagkasundoan ng grupo na huwag isiwalat ang mga nangyari sa isla, para makapamuhay ng tahimik ang hari ng isla. Sa wakas, nakabalik na rin sila sa kanilang mga tahanan, lalo na si Hank, na sa wakas ay muling nakita ang kanyang asawa at nakilala ang anak matapos ang 29 na taon. Kaya, anong palagay mo sa pelikulang ito? Iwan mo ang iyong komento sa ibaba, at i-recap natin sa susunod na movie ang Godzilla vs. Kong, ang pagtatapat sa pagitan ng dalawang halimaw na si Godzilla at Kong Part 3, kung sino ang nawawagi sa labanan, at kung nagustuhan mo ang video. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.